Magandang umaga mga bata. So, bago tayo magsimula, sisimulan muna natin ng opening prayer. Ayun nga. So, ito na ang opening prayer. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. So, magandang umaga ulit mga bata, no? Yan, so attendance muna tayo. If nandyan kayo, taas na lang kayo ng kamay, ano? Yes, good. So, ayun. Para sa inyo, ano ito? Ano itong nakikita ninyo? Hindi ba't bahay siya? So, ano bang mga nakikita natin sa bahay? Siyempre, may pintuan, may bintana, tapos sala, kusina, tsaka CR, mga ganon. Pero, hindi ba't nakakakita tayo ng mga pumupunta sa bahay natin? Ano yung tawag sa mga yon? Sila ay bisita. So, ano nga ba yung bisita? So, ano nga ba ang ibig sabihin ng bisita? Ito yung mga tao na pumupunta sa bahay natin ng panandalian lang. Tulad ng tito, tita, lolo, lola. Pwede ring mga kaibigan. Sino nga ba ang mga madalas bumisita sa bahay natin o sa tahanan natin? Lolo, lola, tapos mga tito, tita, tsaka mga pinsan. Yung mga kalaro nating pinsan. Tapos ang ating mga kaibigan. Ako ditong maikling kwento. Babasahin ko siya, tas makinig lang kayo ha. Ang pamagat ng kwento natin ay mga pinsan kong galing sa ibang lugar. Maagang gumising si Polo dahil darating ang kanyang mga pinsan mula sa probinsya. Tumulong sa kanya si Mama sa pag-aayos ng bahay at kay Ate sa paghahanda ng pagkain. Pagdating ng mga bisita, masigla silang sinalubong ni Polo. Magandang umaga po! Halina po kayo, ang bati niya. Pinalok siya ni Mama ng upuan at pagkain. Masayang nagkwentuhan ang pamilya habang kumakain. Pagkatapos, tinulungan ni Polo si Ate sa pagliligpit. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap, sabi ng mga pinsan. Ngumiti si Mama at sagot niya. Ang pagtanggap sa bisita ng may galang ay tanda ng mabuting pakikitungo. Ngumiti si Polo at naisip niya, tama si Mama! Ang pagiging magalang at magiliw sa bisita ay pagpapakita ng kabutihan. Sa tingin niyo mga bata, tungkol saan ang mga gawaing inilarawan sa kwento? Ito yon. Paraan ng pagtanggap ng pamilya sa mga bisita. Magalang na patuloyin at paupuin sa loob ng bahay ang mga bisita. Hindi ba kapag dumarating yung mga lolo at lola ninyo, nagmamano kayo tapos papasukin niyo sila sa loob, di ba? Ganoon. Next, maaaring hainan ng maiinom at makakain ng mga bisita. O, di ba? Pumunta yung tito or tita ninyo. Tapos sasabihin ng nanay nyo, anak, pakibigay ito sa tita mo. O, di ba? Ganoon yun. Noon. May katanungan ako mga bata. Ano-ano nga ba ang mga gawaing nagpapakita ng pagtanggap sa mga bisita? Ano nga ulit yun, yung tatlo? Yung una, patuloyin sa bahay. Pangalawa, bigyan ng makakain at maiinom. Pangatlo, sila ay kausapin ng magalang. So, mga bata,
Tungkol saan ulit ang ating aralin? Tungkol sa mga bisita. Ano ang inyong natutunan? Ano yung mga natutunan ninyo? Una, syempre, kung ano ang bisita at kung paano sila tanggapin sa ating tahanan. Letter C, paano mo ito may sasagawa sa tahanan nyo? Para sa inyo mga bata. Ibigay ako ng example. Hindi ba? Example, pumunta si tito sa inyo. Paano nyo siya tatanggapin ng bisita? Yes. Ito mga bata, meron tayong activity. Sasabihin nyo lang kung tama o mali ba yung mga pinasinasabi dito ha. Ito na. Number 1. Dapat tayong ngumiti at bumati ng magalang kapag may bisitang dumating. O. Tama ba ito o mali? Okay. Ito ay tama. Siyempre, pag may pumunta sa bahay natin, dapat natin silang kausapin at batiin ng magalang. Number 2, huwag pansinin ng bisita upang hindi tayo maabala sa ginagawa. Ito ba ay tama o mali? Ito ay mali. Siyempre, kapag hindi natin pinansin ang bisita, iisipin nila na tayo ay tayo ay walang galang. Yun ang iisipin nila. Kaya dapat sila ay ating pansinin ng magalang. Okay? Ano ulit yung sagot dito? Mali. Okay, next, number 3. Ang pag-alok ng pagkain o inumin ay tanda ng magiliw na pagtanggap. Ito ba ay tama o mali? Ito ay tama. Dahil kapag inalok natin yung mga bisita natin ng pagkain or maiinom, syempre matutuwa sila at iisipin nila na tayo ay magalang at mabuti. Tinuruan tayo ng mabuti ng ating magulang. Ayun ang iisipin ng ating mga bisita. Okay? Ano ulit yung sagot? Tama. Okay, next, number 4. Maayos at malinis na bahay ay isa sa mga paraan ng paggalang sa bisita. O, ito. So, tingin ninyo. Pag maganda ba yung bahay nyo at malinis, maayos yun para sa mga bisita? Okay. So, syempre, ito ay tama. Tama. Kasi, kapag madumi yung bahay natin, tapos may bisitang pupunta, ang iisipin nila ay, hindi tayo marunong maglinis. Mga ganon. Kaya dapat, naglilinis tayo. At, pag may pupuntang bisita, o kahit walang pupuntang bisita, matuto tayong maglinis ng bahay. Okay? And number 5, ang pagsigaw o pagsimangot sa bisita ay mabuting halimbawa ng hospitality. Ano ba yung hospitality? So, ano nga ulit ang hospitality para Ang hospitality ay mabuting pagtanggap sa mga tao. So, sa tingin nyo ba yung pagsigaw at pagsimangot sa bisita ay mabuting halimbawa ng hospitality? Ang sagot dito ay mali. Dahil hindi naman mabuti kung sisigawan natin ang mga bisita or sisimangutan. 'Di ba? Ang isipin nila ay hindi tayo mabait na bata. Kasi sinisigawan natin sila.
Wala na tayong gala. Ngayon ang iisipin ng mga bisita. May takdang aralin ako para sa inyo. Isulat sa papel ang 3 paraan ng pagtanggap ng bisita. Yung mga nasabi natin kanina, yung ganon. And maraming salamat mga bata ay nakinig kayo ng mabuti. Sana nakinig kayo. And sana may natutunan kayo at pag may bisita kayo sa bahay, sana gawin nyo yung mga 3 yon. Okay? Papasukin sila ng maayos, bigyan ng pagkain or maiinom, or alukin sila, and kausapin sila na magalang, okay?